Magsimula tayo sa isang ideya na, baka pamilyar sa'yo. Nakuha mo na yung basic formula. May fillers ka tulad ng dayami at may boosters ka tulad ng darak. Akala mo, kumpleto na. Check na lahat. Pero ayon dito sa mga tala mo, para kang bumuo ng isang magandang makina, pero nakalimutang lagyan ng langis. At spark plugs, hindi talaga aandar ng tama. Eksakto. At yan mismo ang pag-uusapan natin. Ang tawag ng source material mo dito ay ang 4 na spark plugs ng nutrisyon. Ito yung mga sangkap na, alam mo yun, napakamura. Madalas, ang liit lang ng porsyento sa halo, kaya maraming nag-aalaga ang iniisip, kailangan ko pa ba talaga nito? Pwede nang wala. Oo, parang pwedeng skip. Pero ang totoo, sila pala yung susi para mailabas ang, yung buong potensyal ng mas mahal mong sangkap? Sila yung nag-uugnay sa lahat. Tama. 4 lang sila, pero bawat isa, ayon sa nabasa ko, ay non-negotiable. Hindi pwedeng tawaran. So, ang misyon natin ngayon ay himayin natin to isa-isa. Ano ba talagang ginagawa nila? Bakit sila critical? Okay, simulan na natin. Unahin natin yung pinakasimple at siguro pinakapamilyar sa lahat, asin. Asin. Ordinaryong table salt lang, yung nabibili sa tindahan. Sabi rito, 0.5% lang daw. Kalahating porsyento lang ng total mix. Katumbas niyan 500 grams o kalahating kilo lang sa bawat 100 kilong feed. Parang ang konti, diba? Napakakonti, pero yung epekto niyan napakalaki. May 2 dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, at ito yung pinakamadaling maintindihan, ito ang numero 1 pampagana. Okay. Makes sense. Isipin mo na lang tayo, di ba? Kakain ka ng kanin pero walang toyo, walang asin, walang kahit anong pampalasa. Matabang. Walang gana. Walang gana. Ganon din sa baka. May natural silang, kumbaga, craving para sa alat. Kung matabang ang pagkain, hihina ang kain. At kapag mahina ang kain, syempre babagal ang paglate. Natural, ganun lang kasimple. So yung kakarampot na asin, yun pala yung pambili mo ng gana ng alaga mo. Pero may pangalawa pa na medyo mas technical. Tinawag niya itong engine coolant. Oo, parang pang-aircon ng baka. Paanong naging ganun? Kasi dito sa Pilipinas, sa klima natin, napakainit, di ba? Sobra. Ang mga baka, pinapawisan yan para palamigin ang sarili nila. At kasama ng pawis, maraming asin ang nawawala sa katawan. Ang asin ay isang electrolyte. Siya yung nagre-regulate ng tubig sa loob ng katawan. Okay. So kung kulang sila sa asin, mas mabilis silang ma-dehydrate, mas mabilis ma-heat stress. Parang tinutulungan mo yung internal cooling system nila. Teka, nabanggit din dito yung konsepto ng free choice feeding. Yung maglalagay ka lang ng bloke ng asin, tapos bahala na sila. Oo. Hindi ba delikado yon? Baka kumain sila ng sobra-sobra. Magandang tanong yan. Kasi yan ang madalas na takot ng marami. Pero ang totoo, ang mga hayop, lalo na ang baka, mayroon silang parang nutritional wisdom. Alam ng katawan nila kung gaano karami ang kailangan nila. So hindi sila mag-o-overdose, kumbaga. Bihirang-bihira. Basta't laging may available na malinis na tubig. Kakain lang sila kung kailan nila kailangan. Mas malaki ang problema sa kakulangan kaysa sa sobra. Okay, gets ko. So nasolve na natin yung gana at hydration. Pero yung katawan ng baka parang building yan, di ba? Kailangan ng matibay na istruktura, mga puto. Tama. Kung puro energy lang galing sa darak, baka hindi kayanin ng kalansay. Diyan siguro pumapasok itang pangalawa, apog. Tumpak, yung apog or agricultural limestone. At linawin natin, hindi ito yung quick lime na nakakapaso, ha? Oo, yung ginagamit sa construction. Iba to. Iba to. Ito yung building blocks ng kalansay. Halos purong calcium, semento para sa matibay na buto. Pero hindi lang yan, may isa pa siyang trabaho na hindi alam ng marami. Siya ang tinatawag na rumen buffer. Rumen buffer. Parang pumps o Rolaids para sa tiyan. Ganon na nga, eksakto. Kasi yung rumen, yung malaking tiyan nila, doon nangyayari yung fermentation. Kapag pinapakain mo sila ng maraming darak, yung high-energy feeds,
nagiging acidic yung loob ng tiyan. Okay. At kapag masyadong acidic, namamatay yung mabubuting mikrobyo na tumutunaw ng pagkain. So, sayang yung pinapakain mo. Ang apog na alkaline, siya yung nagbabalance. Tinitiyak niya na tama yung kondisyon ng tiyan. Pero ito yung parting talagang nakakuha ng atensyon ko sa mga notes. May naka-all caps pa, The Engineer's Black Gold Secret. Parang may kayamanan ano tong sikreto na to. Ito, sa tingin ko, yung pinaka-critical na aha moment sa buong usapan na to. Kasi yung darak, di ba, bida yan sa maraming feed formulation. Oh, yan ang pangunahing booster. Pero may nakatagong panganib. Napakataas ng darak sa phosphorus, pero delikadong napakababa sa calcium. Ang ideal ratio dapat ng calcium sa phosphorus sa katawan ay 2:1. Sa darak, baliktad. Talaga? Oo, at tinawag ito sa source mo na isang recipe for disaster. Sandali, linawin natin. So yung darak na akala nating solusyon sa paglaki, siya pa pala ang pwedeng maging sanhi ng problema. Parang aanihin mo yung matibay na pader kung durog naman ang pundasyon, ganun ba yon? Ganun na nga, eksakto. Kapag mali ang ratio, ang ginagawa ng katawan ng baka, kinukuha nito yung calcium mula sa sarili niyang mga buto para lang ibalanse yung sobrang phosphorus sa dugo. Grabe. So kinakain niya yung sarili niyang kalansay. Kumbaga, ang resulta, marupok na buto, pagkapilay, lalo na sa mga mabilis lumaki. At ang apog, ang simpleng solusyon, magdagdag ka lang ng 1% hanggang 1.5% na apog sa mix. Naitatama mo na yung balanse. Naitama mo. Kaya kung darak ang pundasyon ng feed mo, ang apog, hindi na yan option. Absolute necessity yan. Grabe. Ang laking bagay pala ng simpleng apog. Okay, mula sa isang hidden secret, punta naman tayo sa isang open warning. Nagiba agad yung tono rito. Urea. Ang unang bumungad sa akin, isang malaking babala. Critical safety warning. Urea is fatal poison. Oo. Tapos may kasunod pang, basahin ang section na ito ng 3 beses. Medyo tight. At dapat lang kabahan. Unang-una, kailangan nating itama ang isang maling akala. Ang urea ay hindi protina. Hindi siya protina. Akala ko yun ang purpose niya. Hindi. Isa siyang source ng non-protein nitrogen. Yung mga mikrobyo sa loob ng rumen, sila yung may kakayahang kunin yung nitrogen na yon at gawing tunay na protina. So parang fertilizer para sa mga bugs sa tiyan? Magandang analogy yan, fertilizer para sa mikrobyo. Isang shortcut para makagawa ng protina. Kung ganun, bakit siya tinawag na fatal poison? Ano yung panganib? Ang panganib ay nasa bilis. Kapag yung urea pumasok sa rumen ng mabilis at hindi na proseso agad ng mga mikrobyo, mabilis siyang nagiging ammonia. Okay. At kapag sumobra yung ammonia sa dugo, direkta yung lason sa central nervous system. Sabi nga rito, 1 kutsara lang ng namuong urea na makain ng baka. 1 kutsara lang. Oo, sapat na yon para patayin yung baka sa loob ng 30 minuto. Grabe, nakakatakot. Kaya pala may tinatawag siyang non-negotiable safety protocols. Kung ganyang kadelikado, bakit pa ginagamit? At ano yung pinakaunang pagkakamali na nagiging sanhi ng trahedya? Ginagamit pa rin kasi kung tamang paggamit, ito ang pinakamurang paraan para magtaas ng protina. Pero dyan na nga pumapasok yung mga protocol. 5 patakaran yan. Una, at ito siguro yung pinakamalaking pagkakamali ng marami. Huwag na huwag ipapakain ang tuyong urea. Yung iwiwisik mo lang sa ibabaw. Bawal na bawal yan. Kasi doon nabubuo yung mga hotspots o kumpol na nakamamatay. So, paano dapat kung bawal ang tuyo? Diyan na yung pangalawang rule. Kailangang tunawin muna ng lubusan. Tunawin sa tubig o pulot hanggang sigurado kang wala nang natirang butil. Dapat liquid siya. Okay, laging liquid. Pangatlo, huwag ipapakain ng walang kasabay na energy source. Darak, molasses. Kailangan ng mikrobyo ng gasolina para magamit agad yung nitrogen. Kung hindi, puro lason lang yan. Okay, so dapat liquid at may kasamang darak. Ano pa? Pang-apat, bawal sa mga guya, sa mga batang baka. Hindi pa fully developed yung rumen nila. Okay. At pang-5, dahan-dahan. Unti-untiin ang pagpapakain.
Magsimula sa maliit na dosis, mga 0.5%, tapos dahan-dahan itaas hanggang sa maximum na 1% sa loob ng 2 linggo. Para mag-adjust yung sistema nila. Para mag-adjust yung mga mikrobyo. Oo. May nabanggit ding pang-emergency, suka daw. Parang first aid lang. Paano yung gumagana? Oo, pero ito ay desperadong first aid measure lang. Kapag nakita mo na yung simptomas, panginginig ng kalamnan, hirap huminga, kailangan mong kumilos agad. Piliting ipainom sa baka ang 1 hanggang 2 litrong suka na hinaluan ng tubig. Suka. Oo, yung acid sa suka, tinutulungan niyang in-neutralize yung sobrang ammonia. Binibigyan ka ng konting panahon, pero hindi to garantisado. So panghabol lang talaga. Panghabol lang. Kaya ang honest recommendation talaga ng source, lalo na sa maliliit na farm, mas ligtas na gumamit na lang ng sapla o copramil. Masyadong mataas ang peligro ng urea kung hindi ka 100% sigurado. Grabe, nakahinga ako ng maluwag doon. Mula sa nakamamatay na lason, punta naman tayo sa huling spark plug na parang insurance policy. Oo. Vitamin and mineral premix. Ito ba yung parang multivitamins natin? Iyan ang pinakamagandang analogy. Inihahalin tulad pa nga ito sa grasa ng makina. Grasa. Hindi mo siya nakikita, hindi yan siya ang gasolina. Pero kung wala yung grasa, magkikiskisan yung mga bakal, titigil ang operasyon. Ang premix, naglalaman yan ng micronutrients, zinc, copper, selenium, vitamins A, D, E, mga bagay na halos wala sa darak o sapla. Ito yung mga maliliit na bagay na may malaking epekto. Paano mo malalaman kung kulang na pala sila? At yan ang problema. Madalas, hindi mo alam hanggat huli na. Hindi kasing dramatiko ng urea poisoning. Ang sintomas nito, unti-unti. Sakitin ng hayop, mahina ang immune system, hirap magbuntis. Sabi pa rito, yung mga lupa natin dito sa Pilipinas, natural na kulang sa mga mineral na to. Ah, talaga? Oo, kaya kahit gaano kaganda ang damo, malamang sa hindi, kulang pa rin sa micronutrients. Kaya kailangan mo ng premix. Yan ang insurance policy mo. At dahil premix na to, simple lang ba gamitin? Walang komplikadong protocol? Mas simple, susundin mo lang yung instruction sa pakete, karaniwan na sa 0.5% hanggang 1% din yan ng total mix. So kalahating kilo hanggang 1 kilo lang kada sako ng feeds. Oo, maliit na gastos lang yan, pero ang kapalit, pag-iiwas sa libu-libong gastos sa gamot at sa nawalang produksyon. Okay, bago tayo magtapos, may huling paalala rito na parang napapanahon. Tinawag niya itong Magic Potion Trap. Eto. Ito raw yung mga mamahaling likido, growth boosters, probiotics na nakikita mo sa AgriSupply. Alam mo yun? Yung mga nasa social media. Oo, yung isang patak lang daw, gaganda na lahat. Madaling maniwala, di ba? Mingin sa mga magic potion, tanungin mo muna yung sarili mo. Tama ba ang fillers ko? Dekalidad ba ang boosters ko? At higit sa lahat, kumpleto ba ang 4 na spark plugs ko? Asin, apog, premix. At urea kung gagamitin man ng may sukdulang pag-iingat. Kapag nasagot mo ng oo ang lahat ng yan, sinisigurado ng source na mas malaki na ang kita mo kesa sa 90% ng iba. So, ayan na. Kung ang baka, ang makina, at ang darak ang gasolina, natukoy na natin ngayon yung mga critical na spark plugs, langis, at grasa. Meron na tayong asin para sa gana, apog para sa buto at tiyan, premix bilang insurance, at urea bilang high-risk, high-reward na opsyon. Simple lang sila. Pero bawat isa may papel na hindi pwedeng palitan. At ngayon na alam mo na ang mga critical na sangkap na ito, iwanan ka namin ng isang tanong na pag-isipan. Paulit-ulit na binanggit sa source material na ang mga konseptong ito ay simple, mura, at base sa proven science na dekada nang ginagamit sa buong mundo. Pero, Sa sarili mong obserbasyon, sa mga kapwa mong nag-aalaga, bakit sa tingin mo marami pa rin ang hindi gumagamit nito? Dahil ba sa kakulangan lang ng impormasyon? Kakulangan ng tiwala sa aham? O may iba pang mas malalim na dahilan sa likod ng mga desisyon sa bukid?